God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po, Baljabin Tadlong Hari. Ito po Life and Grace. Kamusta po kayo dyan? At salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Tayo po ngayon ay nasa panglima na ng atin pong study on 7 Steps to Victory. At dito po sa episodes po na ito, ay may pamagat na Seeing the End Before the Beginning. So, alam niyo, may kinalaman po ito sa pinag-usapan natin noong nakaraan, yung victory step number 4. But dito po sa victory step number 5, ang sinabi po ng Panginoon kay Moses ay ganito, I have given into your hands, o ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Matututunan po natin sa episode na ito na nauna ng nailaan ng Diyos ang provision bago pa ang anumang ating pangangailangan. Pero bago po yan, ay mag-review muna po tayo. Okay? Magkaroon po na po tayo ng konting review from the last victory step number 4. Yun pong pinag-usapan nating masdan mo o tingnan mo. Tinanong po natin nung nakaraan, ano ba tinitingnan natin? Tinitingnan ba natin ang kasalatan kaysa yung provision ng Panginoon? Yung sakit ba tinitingnan natin, nararamdaman natin, o ang pagpapagaling ng Panginoon? Alam niyo po, victory starts with vision. Pinag-usapan po natin yan. But before we can see victory on the outside, we need to see it on the inside. We have to see ourselves as victorious before there is any proof of victory sa natural po. Ang tawag po ng Biblia dito ay faith. Pinag-usapan po natin ito na nakaraan yung 3 mahalagang spiritual principles ng faith. Yung una, sabi natin, ng pananampalataya ay nakakakita sa ating puso muna bago ito makatanggap in this physical. And faith is the ability to see with our hearts what we cannot see with our eyes. Ang pangalawa pong pinag-usapan natin ay vision precedes victory. Na meron po na po tayong maging pangitain bago po magkaroon ng tagumpay. Alam niyo po, God spoke as though the victory had already happened. Ganito po ang Panginoon. Kailangan nating makita ang pangitain ng Diyos para sa ating mga tagumpay. Pangatlong pinag-usapan natin, spiritual principle, ay spiritual sight changes our perspective. Na kapag nabuksan ang ating pananampalataya, ang ating spiritual na paningin, babaguhin ito ang pagtanaw natin sa mga bagay-bagay ng ating buhay. Naalala po natin yung servant ni Elijah who looked at the same battlefield but saw 2 different realities. Nakita po ng servant na ito ang Syrian army na marami, pero si Elisha, ang nakita niya ay ang army of God na napakarami. The difference was not in the circumstances, sabi natin nung nakaraan, but in their vision. So mahalaga po ang vision. Faith simply recognizes that God's reality is greater than the visible circumstances. Sabi po natin noong nakaraan, dito po tayo nagtapos, what we consistently behold in our hearts will eventually influence how we live, pray, speak, and act. Sabi natin, challenge natin ng bawat isa, we walk by faith and not by sight. So, let's dive in po to victory step number 5. I have given into your hands. O sa Tagalog po ay, sabi ng Panginoon kay Moses, na ibigay ko na sa iyong mga kamay. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Moses sa victory step number 4 na tingnan mo. Sabi niya, tingnan mo, ibinigay ko na sa kamay mo. I have given into your hands. God told Moses, I have given into your hands Sihon. Yet, the battle had not been even started. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, binigay ko na sa iyong kamay, tingnan mo. Binigay ko na sa iyong kamay ang haring Sihon na iyong kalaban. Pero, hindi pa po nagsisimula ang labanan. Because
God sees the end before the beginning. Ito po ang maganda sa Diyos. Nakita na ng Panginoon ang dulo bago pa magsimula ang labanan. And I'm telling you, in this life, panalo po tayo. Yes, makakaranas po tayo ng mga challenges sa buhay, but be of good cheer. Sabi po ng Panginoon, I have overcome the world. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, sabi niya na si Sihon ay defeated na. Natalo na siya. At siya po ang defeat ni Sihon has been already accomplished. God was not speaking of what would happen. Hindi po sinasabi ng Panginoon ano mangyayari. He was speaking of what was already established in the spiritual realm. Sa spiritual realm po, lahat na i-provide na ng Panginoon. Sa spiritual realm po, napagaling na tayo ng Panginoon. Sa spiritual realm po, mananagumpay tayong lahat. At katulad din po ito sa sinabi ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham that you will be a father of many nations. Pero sabi niya, you're a father of many nations before magkaroon ng anak si Abraham. So ito na yung paningin ng Panginoon. Katulad din po ng kay Elisha, seeing the heavenly armies when his servant saw only the actual enemies. Faith learns to agree with God's perspective rather than the natural circumstances. Kaya ang tanong ko po sa inyo ay ganito. What promises of God do you need to begin seeing from God's perspective rather than your personal circumstances? Si Moses po was to take that Sihon, si King Sihon, has already been delivered into his hand. Kailangan niya itong makita na naibigay na ng Panginoon si Haring Sihon sa kanyang kamay. Anyone who was limited to only the natural would agree it wasn't a done deal yet in the natural. Kasi hindi pa nga po nagsisimula ang laban eh. But in the spiritual realm, the battle had already been won. And that's the way it is with us. Marami po tayong hinaharap, nakalaban in this physical world. Hinaharap po natin ang poverty, ang sickness, ang loneliness, depression, and many other problems that comes against us constantly. But the truth is, we are more than conquerors to Christ. Higit po tayo sa mananagumpay. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 37. Jesus has already won the battle para po sa atin. And all we have to do is rest sa kanya pong tagumpay. Tagapagmana po tayo ng tagumpay ng ating Panginoon Hesus. Alam niyo po, ang New Testament repeatedly present believers as fighting from victory and not for victory. Hindi tayo nakikipaglaban para magtagumpay. Tayo po ay mga nagtagumpay na. We are fighting, nakikipaglaban tayo mula sa tagumpay. What we mean by that is that we are enforcing the victory ng ating Panginoong Hesus. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ay, it says that God always causes us to triumph. Lagi tayong ang Diyos ang nagiging dahilan para tayo po ay laging magtagumpay. Christ has already secured the victory through His death and the resurrection. Kaya po ang mga mananampalataya, ang challenge is often not obtaining victory but learning to walk in the victory already provided. The battle has been already won in Christ. If we were killed by the stripes of Jesus Christ 2,000 years ago po, then we are healed now. Sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. At nais ko pong diinan yung pinagaling. So it means it is a done deal. Tapos na po ito sa Panginoon. It may not be a reality in the physical realm yet, but it is done deal in the spiritual. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 11, hindi lamang po tayo pinagaling ng Panginoon, na ang Espiritong tinanggap natin ay mayroon pong
dead raising to life power. Sabi po dito sa Tagalog, ngunit kung ang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. There is no question that if you are a born-again believer ngayon na tinanggap mo si Yeso Cristo sa iyong buhay, then nasa iyong Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu na ito ay na siyang bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan, ay siya ring magbibigay ng buhay sa atin pong mga katamwang na mamatay. We have the same resurrection power in us. Power that raised Jesus Christ from the dead. And it is a power not in heaven so we have to pray that power down. Hindi po natin kinakailangan, Panginoon, bigay mo tong kapangyarihan na to. It is already on the inside of us. Bawat mananampalataya, mayroon sa loob ng kapangyarihan ng Diyos. We just need to release it by faith, what is already a reality in our spirit. Kaya nga po sabi ng Mark chapter 11 verse 24, therefore I say unto you, what things soever you desire when ye pray, believe that you receive them, and ye shall have them. Si Jesus po ang nagsabi nito, and we have to believe to receive when we pray. Not when we see the manifestation of what we prayed for. Hindi po yun. Then matatanggap po natin to. Then kapag naniwala tayo dun sa pinanalangin natin, then we shall, in the future po, we shall have it. Matatanggap po natin ito. Nais ko pong makita nyo yung order. Believe you receive, then you shall have. Paniwalaan mo muna na tinanggap mo, and then makukuha mo ito. The word says, ito po sabi ng mundo I believe if I will see it, or when I see it. But ang pananampalataya po yung nagsasabi, I see it because I believe. Magkaiba po ito. Faith does not deny reality. It recognizes a higher reality. Ang higher reality na ito ay ang salita ng Diyos. Lahat po ng ating problema sa buhay has already been overcome by our Lord Jesus Christ. And therefore, our victory is sure. If you can behold it as already done through faith, this involves our imagination. Yung kapag kiniklaim mo to sa pananampalataya at nakikita mo, then ito tawag po dito ay imagination. Imagination is our ability to see with our heart than what we cannot see with our eyes. It is a vital part of our faith. Kung tatanungin ko po kayo ng ilan ang pintuan ng bahay ninyo, maaaring hindi nyo agad ito masasagot ng biglaan. But you could count them in your mind and give me an answer without going home to physically count it. And what you're using is your imagination. If I ask for direction from your house to your work, you could tell me landmarks along the way without seeing them with your physical eyes. You have memories that allows you to see things that are not right in front of you. You couldn't get home without your imagination. So napakahalaga po ng imagination. Sabi po na, alam niyo po yung Hebrew word na ginamit po sa pagta-translate ng salitang meditate in Psalms chapter 1 ay the same Hebrew word po na ginamit po sa Psalms chapter 2, yung salita namang imagine. Pareho po ang Hebrew word nito. And that suggests na ang meditation involves picturing, pondering, and rehearsing something internally. Yung tinitingnan na nakikita natin sa loob, nire-rehearse natin, nine-meditate natin sa loob natin. Biblical meditation means allowing God's Word to create a picture in our hearts. That is biblical meditation. Ibig sabihin po ng biblical meditation, yung inaalaw natin ang salita ng Diyos, lumikha ng picture sa atin pong mga puso. Instead of imagining death, failure,
sickness, or rejection, we begin to imagine God's faithfulness, His promises fulfilled sa ating buhay, His presence with us na hindi po umiiwan sa atin, and His victory manifested sa ating buhay. Meditation moves truth from the head into the heart. Nais ko pong mag-iwan sa inyo ng tanong. Nais ko po kayong i-challenge, okay? Anong pangako ng Diyos ang tinatayuan nyo ngayon? Nakikita nyo pa po ba itong nagaganap sa inyong mga puso? Simply because what dominates our inner vision often influences our expectation at ang atin pong mga actions. Tayo pong lahat, we need to see the end before the beginning. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Nagsasabi po kami sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!